Magandang umaga mga kapanalig. At ngayon nga po pagninilayan at pagbibigyan natin diin ang ating verse of the day. At para umpisahan po, basahin po muna natin ang ating verse of the day. So mga kapanalig, ang ating pong verse of the day ay nagmula po sa John 2, chapter 1, verse 6. At ang sabi nga po ay, makita ang pag-ibig sa atin kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. At ang utos niya na narinig ninyo mula nang sumampalataya kayo ay ito, mamuhay tayo ng may pag-ibig. So malinaw pong sinasabi na ang pag-ibig ay makikita kung namumuhay tayo ayon sa mga utos ng Diyos. No? Palalimin po natin ang pag-ibig. So palalimin po natin ang kahulugan ng pag-ibig. Hindi na po tayo lalayo. Magbubukas po tayo ng iba pang talata galing sa Biblia para ilarawan kung ano ang pag-ibig at kung ano ang tunay na pag-ibig. Magbubukas lang po ako ng ibang talata na naglalarawan ng tunay na pag-ibig. So, buksan po natin ito. Mula po sa Corinto 1, chapter 13, verse 4. At ito nga po yung sinasabi. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan, matyaga, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. So, yun po yung sa Korinto at kung paano niya nilalarawan ang tunay na pag-ibig. At ito pa nga po yung isa. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. At ito naman po yung kung ano yung matatanggap ng mga taong umiibig at kumikilala sa Diyos. Sinabi ng Diyos, ililigtas ko at iingatan ang umiibig at kumikilala sa akin. Kapag tumawag siya sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kaguluhan, sasamahan ko siya. Ililigtas ko siya at pararangalan. Bibigyan ko siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So yan naman po yung ating makukuha kung patuloy tayong iibig sa ating Diyos. At ito pa po, yung isa. 3 bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. So klaro po na ang pinakadakila sa lahat ay ang pag-ibig. So, yun po yung mga ilan sa mga talata na naglalarawan ng tunay na pag-ibig at kung ano ang ating matatanggap sa pag-ibig natin sa ating Diyos. So, yun po So, palalimin ko lang po ulit yung pag-ibig. So, base po dun sa mga nabasa nating mga talata, maliwanag po dong sinasabi na ang Diyos ay pag-ibig at ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa ating Diyos. Bakit po? Dahil simula pa lang ng una ay pinaramdam na ng ating Diyos ang kanyang pag-ibig sa ating mga tao. At ano po yun? Yun po ay ang pagbibigay
or pagpapadala ng kanyang bugtong na anak sa lupa para sa ating kaligtasan. No? At ganun din po ang ginawa ng kanyang anak. Inalay niya po ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. So, yun po yun po yung history ng tunay na pag-ibig, which is nagmula po sa ating Diyos. No? So, nabanggit din po sa mga talata kanina na ang tunay na pag-ibig ay walang kinatatakutan, at kung ano po yung pag-ugali ng tunay na umiibig. So, sana ho sa pang-araw-araw natin buhay, may apply po natin yung tunay na pag-ibig. No? At magpakiingat po tayo dahil baka meron nga po tayong pag-ibig pero hindi ang tunay na pag-ibig. Ano pong ibig kong sabihin? Baka po ang pag-ibig na meron tayo ay ang pag-ibig na magbubulid sa atin sa kamatayan. So ano po yung mga pag-ibig na magbubulid sa atin sa kamatayan? Una, yung pag-ibig natin sa mga material na bagay, no? Pag-ibig natin sa salapi, pag-ibig natin sa mundo, pag-ibig natin sa laman, no? So yan po yung mga pag-ibig na magbubulid sa atin sa kamatayan. So sana po mga kapanalig, iwasan po natin yun, kasi hindi po yun magdadala or hindi po yun makakabuti para sa ating pang-araw-araw na buhay, at lalong hindi po yun yung daan patungo sa kaligtasan. Okay po. Tapos, sa tunay na pag-ibig, makakamtan po natin ang tunay na pag-ibig kung palalayain po natin ang ating puso at isipan. Saan po natin palalayain? Palayain po natin ang ating puso at isipan sa galit, no? Sa galit, inggit, masasamang nasa, at anumang hadlang o humahadlang para manatili at makapasok ang pag-ibig sa ating mga puso at isipan. Tanggalin po natin ang galit, no? Matuto po tayo magpatawad, matuto po tayo magpakumbaba, nang sa ganun po ay makapasok po ang pag-ibig sa ating puso at isipan. So, yun lamang po, yun po yung ating verse of the day. At sana po, napulutan nyo po ng magandang aral na may apply po natin sa pang-araw-araw nating pamuhay para po sa ating kaligtasan. Wala pong ibang importante sa lahat, kundi ang kaligtasan at ang ating pananatili sa ating Diyos, no? Lahat po ng material na bagay na meron tayo, lahat po ng nakita ng ating mata, lahat po ng material na bagay na pinapangarap natin, baliwala po lahat yan kung wala po tayong pag-ibig at wala po tayong pananalig at pananampalataya sa ating Diyos. So yun naman po mga kapanalig, magandang araw. Thank you.